Ayun. Okay. Aprihe! Apre! Ihantos dere. Alam nyo, hindi karma ang tawag dito. Ang tawag dyan ay consequence. Consequence sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay natin. Yan, kung ano ang iyong itinanim, ay siya rin mong aanihin. Yan ang sinasabi ng Biblia. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. At yan po yung malinaw na pahayag ng Biblia, na kung ano ang siyang ating itinatanim, ay yun na rin ang ating aanihin. Kaya kung nagiging ganyan ang pagiging ugali natin sa kapwa natin, ay yan din po ang ating aanihin dahil yan yung ating itinatanim sa kanila. Ang masamang ugali, ang pangit na ugali. Kaya yan din yung babalik sa atin na consequence. At hindi po karma ang tawag dyan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya alam nyo, pagdating din naman sa buhay Kristiyano, maraming mga tao, maraming mga mananampalataya ay nag-e-expect sila ng blessing, nag-e-expect sila ng pagpapala ng Panginoon, nag-e-expect sila ng kaalwanan sa buhay. Pero saan ka? Hindi mo naman makita na sila ay nagtatanim para sa gawain ng Panginoon. Anong aasahan yung pagpapala? Kung puro lang tayo nakaganyan ang kamay pagdating sa Panginoon, puro lang tayo nag-aantay ng biyaya, pero wala rin naman tayong ginagawa para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, pagdating sa spirituality, kung ikaw ay nagtatanim para sa spirito, iyan ay ang aanihin mo. Pero kung hindi ka nagtatanim para sa mga bagay ng Diyos, para sa gawain ng Panginoon, ano ang aasahan mo? Ano ang iyong aanihin? Dahil kung wala kang itinatanim, wala ka rin namang aanihin. Mag-expect ka ng maraming pagpapala galing sa Diyos. Pero ang pagbabasa mo ng Biblia, kamusta? Nakakapagbasa ka pa ba araw-araw ng Biblia? Nakakapanalangin ka pa ba sa tuwing gising mo sa umaga? Nakakapagpasalamat ka pa ba sa lahat ng bagay na binibigay sa'yo ng Diyos? O baka mamaya, puro na lang tayo hingi ng pagpapala sa Diyos, pero marami na tayo nakakalimutan at nagkukulang na rin tayo sa ating mga sarili pagdating sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, i-check natin yung ating sarili. Kung tayo pa ba ay lumalakad pa ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, o naaayon na lang yung lakad natin sa sarili nating kagustuhan, sa sarili nating mga hilig at sarili nating mga nais, at hindi na yung mga nais ng Diyos sa buhay natin na mangyari. Kaya ang madalas na lang nating itinatanim ay yung mga bagay pang sarili lang natin at hindi na yung mga bagay pang espiritual. Kaya kaibigan, kapatid, nawa sa mensaheng ito ay makita mo na baka kaya nangyayari yung mga ganyang bagay sa iyo, ay yan din kasi yung itinatanim mo. Kaya mag-iingat ka kung ano yung itinatanim mo. Dahil marahil yan din ang iyong aanihin pagdating ng panahon. Kaya kung nagtatanim ka ng kasamaan, yan din ang aanihin mo. Pero kung ikaw ay nagtatanim ng kabutihan at maganda at naaayon sa kalooban ng Diyos, ay yan din naman ang iyong aanihin. At tatandaan mo, kaibigan, kung ikaw naman ay hindi nagtatanim, wala ka rin namang aanihin. Kaya kung ako sa iyo, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, umpisahan mo na magtanim sa mga makalangit na bagay dahil yan yung gusto ng ating Panginoon. Na tayo ay nagtatanim para sa gawain ng Panginoon. Magtanim ka ng mga bagay pang espiritual. Mag-ayos ka sa pananambahan mo, mag-ayos ka sa Bible reading mo, mag-ayos ka sa prayer life mo. At makikita mo kung yan ang iyong itinatanim, ay maganda ang iyong anihin dahil yan ay pang espiritual na bagay. Dahil mga kaibigan, mga kapatid, mahirap umasa sa mga pagpapala ng Diyos kung tayo mismo ay walang ginagawa. Ni ang soul winning, hindi natin magawa. Ni ang magbahagi ng salita ng Diyos sa kapwa natin ay hindi natin kayang gawin. Kaya ngayon pa lamang, umpisahan mo na magtanim ng mga pang-espiritual na bagay upang umani ka ng mga pagpapala na galing sa Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.